here. The new generation of smart riders. And they ride with Honda's advanced smart technology. They are Gen S. Ride with us. The new generation of smart riders. Ride smart with Honda. Motorcycle News is brought to you by mga siglistas. Ako nga pala si Mr. Melak Nino. Ako nga pala si Titan Hawk. Ako si Telly Buhay. At ito ang Motorcycle News Talk Show. Mga siglistas, ako si Melakino. Ako si Titan Hawk. Ako si Telly Buhay. At ito ang Motorcycle News Talk Show. Right. Mga siglistas, Good kamusta evening, na kayo? sir. Good evening. Good evening, Papi. Alright, roll. Namiss ko yung mga karakas nyo. Oo naman. Ikaw, Oo Papi, naman. kamusta nangyari sa'yo itong nakaraang linggo? Ito, alam mo naman pare tayo, family months, bye-bye lang. Bye-bye lang. Ikaw, Papi. Ganun. Bahay-bahay nila ba? Ba? Hindi bahay-bahay Sa bahay lang. Ang hihina niyo Ang naman. dami yatang bahay ni Hindi Ted. nga, bahay lang. Nasa bahay lang kayo? Itong Oo. last weekend? Ba't nasaan ka ba nung last weekend? Sa bahay lang din. Iyo. Katuringan tayo mga rider, nasa bahay lang tayo. Hindi, pero every weekend, siyempre, bumabiyahe tayo. Ay, Diba? Oo. Kailangan natin ng breather. Kumbaga, kailangan pa rin Oo natin naman. mag-ride at paminsan-minsan. Bumiyahe kung saan sa lugar, kung saan nakarating natin din tayo, gamit ang ating motorsiklo. Siyempre, alam mo naman, sabi nga ang pagiging rider hindi yan sa destinasyon. O sa layo ng biniyahe na pinuntahan mo. Yes. O, nasa na rider. Nasa puso at yung nasa experience na nakukuha mo sa bawat na pinupuntahan. Akala ko sasabihin nito, it's not the ride, it's the journey. Last na yan, ha? Alas na, ano? Huli na yun, ha? Well, pag-usapan natin mga squistas, mga papi, news and events. Nagpunta tayo sa Boss Ironman Endurance Challenge. Nagpunta rin tayo sa MBF GP. And para sa ating featured rider, kinausap natin si Sam Tamayo. Para sa ating featured club, kilalanin natin ang All Ladies Group, ang Las Marias Viajeras. Yaw. LMV. And para sa ating featured shop, pinuntahan natin ng Tryon. Para sa ating bike review, tinesting naman natin ang Kimco Underbone On-Road Off-Road Motorcycle, walang iba kundi ang KTR 125. So, siklistas, Sit back Relax. and Enjoy the show! Yeah!
Okay, so pag-usapan naman natin mga siklistas for our news and events. Sumali tayo sa Boss Ironman Endurance Challenge. Panoorin nyo to. Siyempre bike preparation, nagpahinga, mental, tsaka yung route. Dapat importante na. Pati gas stops namin, medyo planado yun. So, anong oras mo nung last year na yon? 12 hours, 3 minutes. 12 hours and 3 minutes. So, itong ruta na to, may kapareho ba ng ruta natin nung last year? May similarity sila. Ang difference lang, mas marami tayong checkpoint ngayon. So, mas maraming stops. Alright. So, paano discarding gagawin natin? In and out lang. Pagka patatak, pagas, alis. Yun lang naman lagi. First, syempre, kailangan namin konting diet. Kailangan yung food namin, hindi kami masyado sa carbs. Tapos, konting exercise. And then, we have to prepare our safety gear. And, of course, the bike. Kailangan naka-tune up siya. Yes, this is my first Ironman. Pero nakasali na ako sa mga previous endurance challenges like Summer Endurance, Amazing Tour, and KRCP Road Rally. So, sa awa ng Diyos, lahat naman yun, top finisher tayo. Ano ang discarding gagawin natin ngayon? Kasi, paano ba itong group of 5? Kailangan ba pagdating sa checkpoint, sabay-sabay kayong darating or kailangan intayin nyo yung mga kamiyembro nyo na naiwan or nauna? Yeah, kahit may maunang isa, kailangan sabay pa rin. So, makakapag-check-in kami. So, group check-in talaga siya? Talaga. Group. Ayan. So, ano ba strategy ang ginawa ng Ducati Petron Riders? Yung mga shortcut, may mga natutunan kami shortcut yun. Tsaka yung mga stop, hanggat maaari, bawasan namin. So, tsaka syempre, bilisan. Ayun na number 1. We took care of their transport of all the bikes coming over here. Tapos sinamahan din namin sila for a reconnaissance tour around the half of the leg today, the past week. Ayan. Kasama natin ngayon ang isa sa ating mga correspondent from the Turban Rider. Walang iba kundi si Tele Buhay. Yeah! Ayan, Papa Tels, kamusta ang bagong ride mo ngayon? Papi, medyo kakaiba to. So, kung umulan, yes. Okay. I mean, kung medyo hindi tayo mababasa, kung medyo mainit, okay din kasi matatakpan tayo ng araw. Okay, so ano ba modelo itong motor na gamit natin? Papi, itong Adiva AD3. So, ito yung 3-wheeler, fuel injected, tapos yung tatlo nga yung gulong. So, maganda yung handling and suspension nito. Lalo sa cornering. Lots of spaces, merong canopy na easily detachable, pwede ilagay kagad sa likod. So, pwede natatanggal to, no? Yes, pwede ilagay sa likod. Then ito, may malaking windscreen, so protected tayo sa elements. Sir, wow, Adventures Riders. Kasama natin si Sir Cheggy Medina. Sir Chegs, kamusta ang preparation ng grupo? Ready na po kami. In fact, isang buwan na kami nagpe-prepare dito. Ready na ba tayo? Ready! Kasama naman natin ngayon ang General Manager of Lee Cooper Philippines. Walang iba kundi si Sir Joseph Tan. Magandang gabi po, Sir. Sir, good evening po sa inyo. Good evening, sir. Kaibigan sa mga siklista at mga nagmumotor sa buong Pilipinas. Yan po. Sir, Boss Ironman Challenge. Anong support natin, sir? Why Ironman Challenge, sir? Well, una yung Lee Cooper is a British denim denim jeans which has entered in the Philippines, no? So basically mga tops, mga jeans, so mga maong ito. We would like to support yung grupo natin nagmumotor kasi ito yung give you sa prestige, di ba? So we have joined them as official uniform, no, apparel of the Boss Ironman. The 11th Boss Ironman, you know. Yeah, so pang-11 Ironman na po nila. So, sir, regarding do sa ating mga products, ano po yung mga product lineups natin, sir? Basically, ang product natin is maong, no? Maong at saka jacket, t-shirts, no? And we're all available in all SM department stores in Robinsons, and we have our own standalone stores and some in stores in Visayas and in Mindanao. Yeah. So, meron po ba tayong Facebook page kung saan natin siya pwedeng ma-search, ma-view? Meron po. So, lahat na nag-participate dito sa Boss Ironman, 11th Ironman, pwede nyo i-download yung mga picture nyo sa Facebook ng Lee Cooper
Philippines, no? Lee Cooper Philippines because there's Lee Cooper in London, in Japan, and all over the world, you know. Yeah. So talagang napakagandang brand, Lee Cooper. We as leaders, we are very glad in behalf of my club, the BMW Owner Society of Safe Riders, for coming over, for joining the 11th Ironman Motorcycle Challenge. For those who missed, wala rito, well, we miss you so much. Well, we will see you ahead on the next Ironman. Well, as I said on the briefing, let's surround this event, this occasion, with happiness, camaraderie, friendship that we might be missing if we will not be joining this event. So, paikutan po natin sila ng puro kasiyahan, pagkakaibigan, lahat ng magaganda na pwede natin gawin para sa kagaganda ng Ironman at para sa ikabubuti ng motorcycle sa Pilipinas. Maraming pong salamat, magandang gabi at safe ride po sa inyo lahat. I'll see you on the road. Ako po ang huling man, sa po ang huling man who will leave this place tonight. Thank you po. Good evening. Yan mga papi, yung ating Boss Ironman Challenge ang pinakauna na nagkaroon ng organized endurance run. Bro, so kilala niyo naman kung sino tumakbo ha? Ay, oo naman. Ang pogi, di ba? Ang pogi. Huwag na natin pag-usapan niya. Pag-usapan naman natin yung susunod natin. So, mga papi, punta naman tayo sa Carmona para sa MBF Grand Prix. Iyon. Panoorin niyo to. Okay, so nandito tayo ngayon sa MBF GP kung saan nagaganap ngayon ang club race, PSRC, itong kategory na to. So kasama natin ngayon mga kaibigan ang isa sa mga directors ng MBF GP. Walang iba kundi si Mr. Yoyong Bunsyo. Magandang hapon, Sir Yoyong. Good afternoon, Mel. Ayan. Sir Yoyong, nakita natin yung performance si Jack Bunsyo sa ladies category. So anong pakiramdam? Siyempre, bilang magulang, masaya. Ayan. So, etong MBF GP, this is pang ilang karera na po ito, itong MBF GP? Bali, ito yung second series. Ayan. So, kamusta naman po yung turnout? Kamusta yung mga participants natin? Kamusta po yung event natin ngayon? Actually, overwhelmed kami. I believe yung ibang mga audience hindi nakarating because of the weather. Pero we were surprised ng yung reception ng mga participants. Overwhelming. Makikita natin sa mga registration, talagang marami nag-register. Marami sumali. So, kayo yung, are we expecting more from Michael Bunsyo Foundation? Yeah, especially sa turnout ngayon, mas lalo kaming encourage si Goku as being the general manager ng foundation, and we look to it na mas marami kaming ma-encourage sa mga young riders, especially yung all girls category, madagdagan pa sana para naman magkaroon ng proper discipline sa racetrack yung mga natin, mga rider. So maraming salamat Sir Yoyong. Baka meron kayong gusto pasalamatan. Number one, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga dumalo rito, especially sa mga participants na walang sawa sumusuporta sa foundation.
Yan, so okay, maraming salamat po Sir Yoyong. Thank you very much. Okay, so Ciclistas, kasama naman natin na nag-champion sa ladies category, walang iba kundi the Lady Jack, Jacqueline Buncio. Kamusta Jacqueline? Okay naman po. Hi Ciclistas. Ayan, isa sa mga Ciclistas host natin sa Motorcycle News Talk Show. So, puro kayo babae dahil sa kategory na to? Apo, all girls. So, kamusta naman yung laban nyo? It was a really good race po. Habulan, it was equal. Ayan, so nakita natin, first ka, then second si Bethany, third si Alicia Ortega. So, magkakasama lang kayo sa MBF, yung mga training na yon. So, kamusta naman yung sakay mo ngayon? Okay naman po. Nakapag-explore lang ako ng different na riding styles. Kaya yung riding skill ko medyo umangat. So makikita pa natin si Jacqueline Buncio sa mga future races? Yes po. Ayan. So okay, congratulations Jacqueline. Thanks, Kimmel. Okay, balik sa inyo, Ciclistas. Yee! So, Papi, exciting, di ba? Oo naman. Kita-kita natin yung mga bata ng mga Michael Buncio Foundation kung paano nakipag-slice and dice sa race track. Hindi mo akalaing mga parang beginners or newbies. Beginners, oo. Kasi magagaling eh. At saka nakikita natin, maganda ang future nito mga batang to. Oo. So, nagsimula sila ng proper training, then now, ay mapupunta sila sa mga magagandang racing team na. Okay, so marami pa tayong pag-uusapan mga Ciclistas, kaya huwag kayong alis, babalik kami. Here. The new generation of smart riders. And they ride with Honda's advanced smart technology. They are Gen S. Ride with us. The new generation of smart riders. Ride smart with Honda. Hey, let's go shopping. Again? Yes. Why? I need a new dress. We just bought one. But I want to add more. Add? Yes, dress. Add? Dress. Add? Dress. Add? Dress. Add? Dress. Add? Dress. A dress! Let's go. Ciclistas, welcome po sa Self-Defense 101. My name is Gene Bulag. Last week, kasama natin si Rainier Razor Sharp Hervasio. Ito naman pong bisita natin ngayon ay special. URCC veteran fighter, isa ring decorated grappler, si Mr. Lawrence, the Pitbull Chan. Sir, welcome sa Motorcycle News Magazine. Thank you for inviting me, bro. Paano ka na-involved dito sa martial arts? Since I was little, bro, mahilig na talaga ako sa martial arts. Medyo basogolero din ako. Karate kid pa. Yeah. So, ito, nag-evolve sa mixed martial arts. Paano ka napunta sa mixed martial arts from just being a enthusiast ng martial arts? Before kasi I was fighting backyard fights. Ngayon, street fights? Oo. Tapos ngayon, nagkaroon ng opportunity na may makalaban ako next na professional mixed martial fighter. At the same time, nagkaroon din ako ng chance na mas ma-enhance yung knowledge ko sa mixed martial arts. Kasi noon talagang usong-uso ng street fights. Naalala ko kami sa Paranaque at sa Cavite. Talagang balot kung tawagin yan eh. Tapos kotse lang around. Since na open mo na rin yung street fights tsaka itong mixed martial arts natin sa sport, ano ang pinagkaiba nila noon tsaka ngayon? Noon kasi there's no rules. Wala talaga. No holds bar. At saka at the same time, free ang fight noon. Walang bayad. Swerte nga sila ngayon, pare, dahil may mga event tayo na mas magaganda, di ba? At the same time ngayon, mas maraming event at mas maraming mapupunta yung mga professional fighters natin ngayon. Tsaka maraming proving ground. Yes. Dati kasi tayong dalawa, URCC lang yes, talaga. URCC. Tapos talagang hindi lang ako nakasalit. Kasi hindi ako kagalingan talaga. Malakas akong kumain, pero ako din. Hindi yata kasama yun, pare.
Ikaw ba nag-aral ka ng karate, Muay Thai, o Krav Maga, Kalmot, Sayunachi? Ang specialty ko is Brazilian Jiu-Jitsu and Muay Thai. Colored belt, blue? No, no-gi Jiu-Jitsu ako. No-gi Jiu-Jitsu. Ako rin, pare, no-gi. Kasi most likely ang gi, you're grabbing most shirts and lapels. So, MMA ako, so pinokus ko talaga sa no-gi. How about striking, pare? Nag-Muay Thai ako kay Kuro Jun from MAP Makati. So, maganda naman yung striking ko, pero mas paborito ko talaga ang grappling. Ako rin parang mas okay ako sa ground kasi judo ka, tapos Muay Thai. Pero ground talaga, yung grappling talaga, ang forte. Greatest achievement mo sa fighter? I've been to lots of fight, pero mas pinakamaganda sa akin yung nakaka-sign ako ng contract sa URCC. That time, it was prestigious game. Pwede mo bang i-recommend sa kanila to, sa mga baguhan kung gusto nila mag-aral ng mixed martial arts? Yes. Kasi, kumbaga, mainstream to. UFC, PXC, 1FC. Pwede ba sa newbies? Actually, pwede sa newbies. Pero, i-require nito lots of discipline. So dito, mapapag-aralan mo kumain ng tama, and how you respect people. Kumain ng tama. I'm sorry, bro. Saan ka nila pwede mapunta? You can contact us sa Overdrive Gym at 1557 Fogoso Street near Dorotea Station. Ang base namin is wrestling, submission wrestling, and Muay Thai. And circuit training, di kami instant training. May number ba kayo? O Facebook page? Yeah. Please like our page at Overdrive Gym, Fitness Manila. Magbibigay si Sir Lawrence, the Pitbull Chan, ng technique na pwede nyo magamit sa mga real-life scenario, okay? Abangan po natin yan. Gene Bulag pa rin, at kasama ko pa rin si Lawrence the Pitbull Chan. Itong portion na to, ito na yung medyo magpapakita ng technique na pwede nyo magamit kapag meron kayong kaaway or merong gumawa ng masama sa inyo. Tawagin ko lang ating volunteer, si Sir Rap. Sir, welcome to Motorcycle News Magazine, Sir Lawrence. If somebody grabs you from the back, so you have to just walk like this, push it up, Side, okay. Grab the leg. Kasi pwede mo siyang bitawan dito, babagsak mo siya, no? If you want to be brutal, you want from the back. Para una yung ulo. Yes. Okay. The other one, from here, if he is attacking you, from the fight, so most likely tayo mga Pinoy, may tayo sumuntok. So, huwag mo nang sumuntok. Kasi tansya lang yung laban natin. So, pag malaki malit dyan, doesn't matter. So, kick him, when you kick, so, mag-lean forward dyan, and then you can do elbows, or you can do uppercuts or elbow for the stage. Nakita niyo yung defense dun sa paghawak sa likod, is WWE suplex nyo siya. Tapos ito, Stone Cold Stunner talaga to eh. Pag sinipa mo, pak, ganun talaga yun eh. Pero pag sipa, lean forward, no? Pag tuhod, tapos pwede mo siyang uppercut tsaka elbows. Sir, once again, baka pwede mo i-promote yung gym mo? Sa mga gusto matuto ng mixed martial arts, gusto mag-cut ng weight and strength conditioning, you can reach us at Overdrive Gym, 1557 Fogoso Street, near Dorotea Station. Please like our Facebook page, Overdrive Gym Manila, and malalaman niyo yung mga schedules namin, and we have some free trainings there. Okay. Before tayo matapos, gusto ko lang magsabi ng shoutout dito sa mga Facebook pages na to, dito sa Martial Arts Corner, sa Pinoy Sling Shooters, tsaka dito sa Pinoy Birded Club, ang mga grupong may balbas. At salamat po sa pagnood. Isa na naman pong episode ng inyong antabayanan, natutunan ng mga bagong technique. Pang WWE talaga yun eh. Abangan nyo kami next week. Dito pa rin po sa Self-Defense 101. The fight of the future is coming. Join the evolution.
Okay, mga sikluisa, para naman sa ating featured rider of the week, i-interview naman natin si Sam Tamayo. Kaya panoodin ito. Mga sikluistas, ako nga pala si Mel Aquino. Ako si Jack Buncio. At ito ang Featured Rider of the Week. Kasama po natin ngayon ang isa sa mga kilalang rider sa Taytay Rizal at isa sa mga may-ari ng racetrack, private racetrack sa Taytay Rizal. At kasama rin niya ang kanyang marketing manager. Mga kaibigan, kasama po natin Mr. Sam Tamayo and Mr. Gino Cruz. Ayan. So, Jack, di mo na itatanong, no? Si Sam ay former Shell Yamaha rider. Tell me about motocross riding. What does motocross differentiate with road racing? Ano ba ang meron sa motocross? Actually, hindi ko na-try yung road racing, pero I think ang difference I heard sa kuya niya and then sa others, medyo mas thrilling yung motocross kasi tumatalon. Oh, may airtime siya, so, medyo mas nakakakaba. Okay. So, medyo mas kailangan ng commitment. Parang mas marami ring aksidente, pero it's part of it. It's part of it, motorsports. Yeah. Pero lupa yung babagsakan natin dito, sometimes putek. Hindi katulad sa road race is concrete or asphalt, di ba? Mismo. Oo. So, sa pagpe-prepare, paano ba ang preparation na ginagawa ng isang motocross rider? Can you tell us, the cyclistas out there watching? Actually, sa motocross, hindi alam ng iba, medyo high intensity yung when you're going lap sa racetrack. Kaya ang training dito more of yung kung sa gym, circuit training, tapos kung sa jogging, intervals, uphill, downhill, and then ang magandang cross training ng motocross yung yung bike talaga, so no? usually talaga kailangan meron dun sa terrain ng uphill. So yun, integrate mo together, man and machine, kailangan fit ka talaga. Okay. So, ano to yung mga racetrack na ginagawa ng karera na to? I think, Chuck, we have Mr. Gino Cruz. He's the marketing head of MMF. Ayan. So, what is MMF stands for? Ano ba? Para, for the viewers, para alam nila kung ano yung MMF. MMF stands for MX Messiah Fairground. Wow. Yun. So, it's a private racetrack where everybody can train. We have complete facilities. And where is it po? It's located in inside Club Manila East sa Taytay Rizal. Meron po ba yung membership if we want to practice? Or Yes, we have actually rates for members and non-members. Wow, that's good. So, Mr. Sam Tamayo, hindi nyo na itatanong si Sam Tamayo is also a pastor. After racing motocross, may calling na naging pastor ka. So, paano nagkaroon ng ganong transition from a racer to a pastor? Actually, siguro dahil yung side nung sport, extreme. Even sa abroad, maraming mga riders na Christian. Sina Ryan Dungey, sina Ryan Villopoto, sina Trey Kennard. So basically, I'm more of like somehow a spiritual leader. So we basically pray and study the Word of God, especially before we ride the racetrack. Sir Pastor Sam, ayan. Maybe you can invite them to your racetrack. Where can we find the MMF? Ayan. Actually, lagi namang merong event every weekend. Masaya ron, may ihaw-ihaw, and minimal lang naman yung fee to maintain the racetrack. And check us out at Facebook. We have Facebook, yun yung parang pinaka madaling puntahan eh. Lahat kasi may Facebook account na ngayon. So, MX Messiah Fairgrounds. Ayan. So, Sir Gino? Yeah, again, we would like to invite everyone to check our racetrack. Try motocross. Ayan. Okay, so, mga siklista, muli po, ako po si Mr. Mel Aquino. At ako po si Jack Buncio. At ito ang Featured Riders of the Week. Mga siklista, napanood natin, aside from being a rider, alam niyo ba mga pare ko, siya also a pastor sa kanilang lugar. Ito yan. At saka alam mo si Sam Tamayo, yung kababata ko yan, since I started riding motocross, kasama ko na si Sam, siya yung bunso sa mga Tamayo brothers. Tatlo magkakapatid yan na kumakarera. They were Virgil Tamayo, they have Kel Tamayo, si Ezekiel Tamayo, and then yung pinakabunso is si Mark Samuel Tamayo. So sila po yung mga owners na nag-maintain ng MMF o yung MX Messiah Fairgrounds sa Taytay Rizal. Yun. Mga sikluistas, huwag kayong aalis, babalik kami.
Take me. Follow your heart. Follow your beat. Honda Beat. Let your beat out. Motorcycle News is brought to you by Welcome back mga sikluistas. Ngayon, para sa ating featured club, makikilala natin ang LMB o ang Las Marias Viajeras. Panoorin po ninyo to. Good evening mga sikluistas. Nandito po tayo ngayong gabi sa Shell Julia Vargas. Kasama natin yung mga naggagandahan at nagbabanguhang mga babae ng LMB. Hindi ko alam ba't sila nagbabango. Anyways, matanong ko lang, no, kailan nabuo itong LMB na ito? Tsaka ano ba ibig sabihin ng LMB? Las Marias Viajeras na buo kami noong 2009, April 26. Para saan tong grupo na to, ma'am? Bakit merong LMB? Ano yung, meron ba kayong mga advokasya? O meron kayong mga purpose, kumbaga? Ikaw, Miss Coco. Purpose namin is para ma-unite yung lahat ng mga lady riders dito sa buong Pilipinas. Anong requirements natin dito? For aspirant, kailangan may 500 kilometers. Then, may 2 short ride, 1 long ride, tapos may mga tambays din. Sana pinakamalayo yung narating? Na-experience ko yung North Loop noong 2011, tama? 2011. Mga question, pag tumatambay kayo, anong ginagawa niyo usually? Usually, nagkakaroon ng meetings about sa upcoming events or projects. And then, chikahan lang. And to gain friends. Ang Las Marias is ginawa rin yan para to promote safety riding. Yon, para ma-encourage namin yung mga lady na mag-ride na rin, nakagaya namin. Travel lang, kagaya ng LMV, kahit saan, nakakapunta, north to south, kaya ng mga babayan. Kung kaya ng lalaki, kaya din ng mga babayan. Masaya ang LMV talaga na grupo. Nakakaintindihan sa lahat. Thank you po, Motorcycle News and Magazine. Ayun. So, aside from dun sa promoting safety for all lady riders, baka kasi natatakot kayo, yung mga kinukwento nila na mabibilis kami, ganyan. Oo, medyo malalaki yung mga motor ng iba sa amin, pero we ride at our own pacing. Kung halimbawa ang isa yung hindi makatakbo ng mabilis, sinasabayan din rin naman namin sila. Ang maganda kasi sa ride namin, hindi lang kami puro rides, nag-e-enjoy din kami. So, kumbaga, pinipili namin lahat ng mga pinupuntahan namin. Hindi kami yung basta makapag-ride lang. Yun. Doon kami mas nag-e-enjoy sa mga bagong adventure, bagong views. Nang maging LMV ako, hindi na ako nag-short. Kasi natatakot na akong masemplang. Baka mamaya mawalan ako ng binte. Actually, yun talaga yun, yung safety riding ng mga nagmumotor. Kailangan talaga natin yan dahil iisa lang talaga ang ating ulo, isa lang ang ating buhay, so kailangan nating alagaan. Ayun, anyways mga sikluista, nakilala natin ang LMB o ang Las Marias Viajeras. Ang hirap naman banggitin na nabubulol-bulol ako. Gusto sumali na babae na nag-ride, kung gusto yung matuto ng safety,
gusto nyo may makasama sa ride na fellow girl nyo rin, so punta kayo ngayon sa LMB. Thank you, girls. Maraming salamat sa inyo. And back to you. Oh, ayan mga papi. So puro mga babae to, kung napansin. All ladies. Saka puro mga riders. Alam mo, siklistas, mga papi, si Jamie Dempsey nagpunta rin sa Pilipinas. Nung bumalik siya sa California, meron isang grupo doon na inorganize nila, puro babae din sila. Girls Day Out, Ride Out. So talagang marami rin sa mga rider community na sa California, puro babae, nag-ride sila ng ilang kilometers, then nagkasama-sama sila sa isang area kung saan puro lang sila babae, walang lalaki. So hindi tayo pwede doon? Hindi tayo pwede doon. Yung mga gusto natin pinupunta. Oo nga parang iba yun bawal tayo na, bawal. Well, pag-usapan naman natin ng ating featured shop. Walang iba kundi ang Tryon. Panoorin nyo to. Hi Ciclistas! We're here in JP Rizal, Makati to feature a bicycle shop named Tryon Marketing. So I'm here with Mr. Willie Chua, representative of Tryon Marketing. Hi sir! I'm Miles from Motorcycle News Magazine. Hello. So sir, how does Tryon Marketing started? It started with my yung parents ko. Before kasi siya half photography shop, half bicycle shop. We just recently had our 35th anniversary nung Sunday. Ayun. So sir, bakit po ba natin tinawag na Tryon Marketing? Funny kasi yung dad ko before, yung Tryon, yung sa mga urinal, doon daw nakuha. Sige naman, Tryon. Kasi syempre, doon mo madalas din nakikita yung Tryon. So, ayun. So, sir, what are the different types of product you sell? May mountain bike, road bikes, tapos yung mga uso ngayon, folding bikes and fixed gear. Tapos, ano pa ba? Built bikes, may mga ibang parts na wala rin dito actually, pero by order, may mga ganun. So sir, do you have warranties po for bike? More on what we call consideration. Yung mga warranty kasi depende rin sa supplier namin, sa distributor. But for us, it's more like consideration. Okay, sir. So sir, do you have credit card charging po? Yes. We accept credit cards. Tapos Visa and Mastercard? Yes, Visa and Mastercards. Tapos kapag mga installment via Metrobank and BDO. Alright, sir. So sir, ano po yung mga contact numbers nyo or anything na contact person para sa mga ciclowistas na gustong itry ang Tryon Marketing? Well, kung sa amin, online, you can find everything online sa facebook.com/tryonriders. Andun na complete details, email, contact numbers. You could always look for my mom, si Ma'am Rosalina, or ang tito ko, si Mang Jaime. Mang Jaime o Miss Rosalina. So sir, lastly, message po to all the ciclowistas out there. Basically, we're all riders. Let's help and support each other. Not because you're riding a motorcycle and I'm riding a bicycle doesn't mean that we have may away or whatever. I mean, basically, we're all riders. Love and support. Support lang each other. And that's it. So there you have it, ciclovistas. Tryon Marketing, our featured bicycle shop. So yan mga ciclistas, ang Tryon Bike Shop. Ang ganda, papi. Ganda talaga. Ang ganda naman talaga. Ganda. So dapat panoorin nila yung ating pinicture na si Miles. Si Miles? Ay, hindi. Siya yung nag-interview. Oo nga, si Miles na nag-interview. Ayan po, ang Tryon Bike Shop. Huwag kayong alis, babalik kami. The bike of the future is coming. Join the evolution.
Okay mga Squeezers, dito naman tayo sa isang edisyon ng Coffee Talk. Ayan, so Papa Telly, Papa Mel. Ayan, may bisita tayo ngayon. Siyempre, ang bisita natin medyo makisig at kilalang attorney sa motorcycle industry. Siyempre, isa sa mga riding attorney. Oo. Ayan, pagdating sa motorcycle rights ng mga rider, ito ang isa sa mga talagang bumupukpok at lumalaban para sa... Ano natin yan, tagapagtanggol natin yan. Ayan, siyempre mga Squeezers, walang iba. Welcome, Mr. Attorney Denden Calderon. Magandang lalaki, sir. Good evening, Attorney. Sir, Attorney, meron tayo kasing issue ngayon sa motorcycle riding public, sa ating motorcycle riding community. Ito yung tinatawag nilang LED na bawal ang LED ngayon. So, mainit ang issue ngayon na nakikita po natin sa ating mga social media na nagkakaroon po kami ng mga information, mga nagko-comment sa amin, so ano yung masasabi namin regarding sa LED na issue ngayon ng tungkol dito sa JAW yata ito, JAW. Alam mo kasi, Papa Mel, kasi tayo parang medyo maasa rin tayo sa kung ano sinabi ng iba. At least ngayon, yung sa ating special guest, isa talaga siya attorney, so he knows what's the real score. Ayan. Kung ano talaga dapat, kung ano yung tama, kung ano yung mali, at kung ano yung pwede pa natin pag-usapan tungkol dito sa LED. Ayan. So, unang-una, tanongin natin muna si Atty. Atty, ano po ang JAW? Ano, saan po nagsimula ito? Actually, yung JAW naman kasi na 2004-01 is just a list of all the violations that a private motorcycle rider or private vehicle user or even public utility user na pwede niya ma-violate. So, nakalista doon yung list of violation at with the increased penalty. Kasi matagal na yung Republic Act na yun na 4136 na transportation code natin. So basically, through the years, nag-i-issue ng mga list ng penalties. Yung nga lang, itong 2004 na June, nag-issue sila ng JAW 2004-01 na kung saan nga tinaas yung mga penalty na babayaran ng mga violators. So actually, ito ang nakikita po kasi natin dyan, Attorney, no? Regarding the LED, meron kasi lumabas na mga headlight, napapalitan mo yung halogen mo ng LED light na merong cooler yun eh. Yun yung eksaktong pwedeng ikabit sa headlight ng mga motorsiklo. Pero meron din naman lumabas na mga tinatawag nating LED bar. Ito naman yung mga auxiliary na pwede mong isalpak sa signal light mo or sa side mirror mo na meron kang pwede ka maglagay ng plate para maisalpak naman yung isang mabang LED bar. So, ito in addition to ilaw mo na. So, ngayon, ang nagiging parang confusion yata ngayon is, Attorney, is yung pinalabas nila itong JAW na to na parang sinasabi nila is yung tungkol sa auxiliary lamps. Actually, nagsimula kasi yan talaga, yung problema ng mga riders natin or even the users ng four wheels. Nung nag-issue noong January 18, 2016, si Secretary Cabrera ng memo directing all field personnel ng LTO na kung saan bawal ang paggamit ng wangwang, paggamit ng siren, at ang nakapagtataka, ginamit yung word na LED light. Pero ang alam naman natin, ito ay isang, hindi ito bagong batas. It is just a reiteration of earlier laws that were being implemented by LTO, katulad nga ng 4136 at katulad nga ng PD96. Yung nga lang, bakit ang nakapagtataka, bakit nila sinama per se ang LED light? Dahil ang problema natin ngayon, yung mga motor. Pero ngayon kasi sa mga manufacturers, katulad po ng Honda at saka ng SYM, naglabas po sila mga Squeezers ng memo regarding doon sa mga modelo ng motor na that it's already existing that their OEM is LED. Or stock parts. Yes. Also from Suzuki naman, meron din sila naman yung mga taillight dati, na katulad ng unang-unang lumabas yung Hayate, it's already an LED. LED light. So, ibig sabihin, pag sinabi ko natin LED mga Squeezers, ano ba ibig sabihin ng LED? Kunti kaalaman lang sa mga Squeezers natin. Ang LED po, ay ibig sabihin po niyan ay light emitting diode. So, which is very power saver kasi kaysa sa mga karaniwang bumbilya, mas matagal ang buhay, mas mababa lang ang konsumo sa battery. Tanungin natin si Attorney, ano ba talaga ang stand ni Attorney rito? Actually, siguro hindi lang stand ko eh. Stand siguro ng mga libo-libo natin mga riders. Unang-una, para maklaro lang din yung issue. Even bago pa yung issue na ito, actually sumulat ako sa LTO na kung saan tinatanong ko kung pwede ba ang LED lights. Sumagot sila ng December 2015 na kung saan sinaad nila pwede yan. Provided kung yan ay ginamit as auxiliary light sa harap, yan ay puti. Kapag yan ay ginamit na signal light, dilaw, or sinasabi nga dyan ay amber. Or pag sa likod naman, dapat yan pula.
So, ibig sabihin, pwede, pursuant doon sa sinabi ng enforcement officer ng LTO. Ngayon, nagkaroon ng direktiba na bawal ang LED. Ang tanong, bawal ba talaga? Modification per se is not illegal. Dahil unang-una, motor mo yan. Kung ano gusto mo dyan, basta ito hindi prejudicial sa road safety, dapat pwede yan. Except, yung mga nag-change talaga ng color, nag-change ng black, lahat ng modification na talagang nagbabago na itsura ng motor, yun ang bawal. Ngayon, ang tanong kasi, kung yan bawal, ano ang batayan at limitasyon na kung saan, paano mo huhulihin? Katulad ng stock. LED per se sa isang stock na motor, hindi dapat pagwawal. Kasi unang-una dumaan yan sa Motor Vehicle Inspection Unit ng LTO. Yun yung tanong ko sana susunod sa iyo, Atty. Okay, uhulihin ka. Ano yung basis nila? Kasi kailangan ba titigan nila yung... Kasi dapat nakababa, di ba? Titigan nila, nakababa, nakatutok sa akin. Or masyadong mataas yung luminosity. Meron ba sila dapat na sukatan para sa mga ganun? Sa ilaw per se, actually, ang HID is allowed. Okay. Meron lang tinatawag na 10,000 lumens yata yun, ng panukat ng ilaw, na kung saan pwede yan, maliwanag, pero ganito lang yung limit mo. Okay. Ang nakikita ko, kapag ang LED ay ayon dun sa ganung lumens, dapat pwede siya. Pero yun nga, meron mga iba na porket meron kang LED, kahit hindi nakabukas huliin ka. Kahit sabihin mong walang switch or sira na yan, puhulihin ka. Yung iba pa nga, makakasakit man, kinoconfiscate. Meron ba tayong pwedeng tawagan or puntahan opisina just in case na meron tayong nahuli tayo ng PNP or further clarification? Saan po ba natin sila pwedeng kontakin at patawagin? Dapat talaga, ang lahat ng question patungkol sa pagpapatupad ng LTO rules ay ang LTO. Although meron namang mga hotlines ang LTO na kung saan pwedeng magtanong or kung talagang nahuli na, i-contest na lang natin sa LTO at kung saan doon naman mapapatunayan kung talaga bang nabag sa batas or hindi yung possession or paggamit ng LED. Yan. So maraming salamat po, Atty. Brendan Calderon. Thank you so much. Yan. At mga sikwistas, muli po, hanggang sa muli ng ating susunod na edisyon ng Coffee Talk. Take me. Follow your heart. Follow your beat. Honda Beat. Let your beat out. They're here. The new generation of smart riders. And they ride with Honda's advanced smart technology. They are Gen S. Ride with us. The new generation of smart riders. Ride smart with Honda.
Okay, so mga siklistas, nagpunta tayo ng Kimco Philippines Incorporated kung saan kinuha natin at tinest ride natin ang Underbone dual sport Underbone bike. Walang iba kundi ang Kimco KTR 125. Check out the review. Okay mga siklistas, ako si Mel Aquino at nandito tayo ngayon sa bike review. What we have here is the Kimco KTR 125. This is a dual sport Underbone. Bakit po siya tinawag na dual sport Underbone? Kung mapapansin po natin, ang KTR na gawa ng Kimco is with a fully suspension of forks. Makikita nyo from the top hanggang sa baba. So buo po siya. Then medyo mataas yung kanyang seat height. Mataas din po yung kanyang ground clearance na pwede po ito sa mga rough road. No? So pansinin po natin na meron din siyang compartment na kung saan pwede nyo ilagay nyo yung mga gamit. And ang kanyang makina po ay 125cc. And it is a single cam, 2 valve, 4-speed. Semi-automatic transmission. So ibig sabihin nun, wala na ho siyang clutch. So ano po pa mga special features nito? It has also a crash guard din sa handlebar niya. Then meron siyang gear indicator sa kanyang instrument panel. Then fuel gauge, odometer, speedometer. Then of course it is a front disc brake. Then yung likod po niya ay drum brake. And it is also equipped with a 17-inch spoke rim and semi-knobby na gulong. So pagdating po sa medyo off-road at saka sa on-road, pasok po ang KTR 125. Ano po ba mga special features niya? Kanina po, tinesting po natin siya. This bike is really not designed for high-speed riding, no? Dahil medyo mataas po siya, then naka-knobby tires. Pero pagdating po sa off-road riding, o yung medyo lubak-lubak na kalsada, it has a punch na talagang malakas yung low end niya. And of course, malakas yung torque. Then tamang-tama siya sa mga uphill, mga matataas na area na kailangan yung akitin. Kaya-kaya po ng Kimco KTR 125. And of course, special features pa rin. It is a basic Underbone dual sport bike. Meron siyang signal light, tail light. Siyempre, yung mga karaniwang motorcycle na pwede nyo gamitin everyday use. So, bakit po gumawa si Kimco ng dual sport? So, we have the need in our Philippine road condition na hindi naman po lahat asfalto at semento ang tinatakbuhan po natin. So, ang napansin ko po sa KTR na 125 na gawan po ng Kimco, it can be used in any road condition. So, yan po mga siklistas, ang ating pong review, the Kimco KTR 125. Muli po, ako si Mel Aquino at ito ang bike review. So, nakakita nyo po ang KTR 125 from Kimco. Makikita mo yung mga wheelie-wheelie na yun? Yun, ang lupit nun. Sino ba yun? Hindi ko kilala yung rider. Pero malupit yan pare, alam mo ba? Na-drive ko yan. Na-drive yung KTR, no? Napaka-nimble, Na-drive ko yan. Nakita na naman yung review. Okay siya sa arangkada, okay siya pang on-road and off-road. Alam mo naman sa Philippine road condition, marami na lubak dito. So, sakto yan. Dual sports. Dual sports, oo. Yan. So, yan po ang ating featured bike for the week, the Kimco KTR 125. At yan po mga siklistas, natapos na naman ang isang oras ang aming balitaktakan tungkol sa motorcycle industry. So kulang na kulang ang oras natin, Papi. Oo nga pero huwag kayong mag-alala mga sikluisa. Kaya kung meron kayong mga istorya, mga suggestion, mga komento, huwag kayong mag-atubili na sumulat sa amin sa Motorcycle News Magazine at gmail.com. And please do check our website at www.motorcyclenews.com. At kung hindi nyo pa nilalike ang ating Facebook page, punta kayo sa Motorcycle News Mag. So muli mga siklistas, ako si Mel Aquino. Ako si Titan Hawk. Ako si Terry Buhay. At ito ang Motorcycle News Talk Show. Yee! Mga siklistas, ako si Mel Aquino. Ako si Titan Hawk. Ako si Terry Buhay. At playing time, ganyan po okay, so mga siklistas ha, mga papi, pag-usapan naman natin ang safety riding 101. Pag-usapan natin ang commercial. Commercial. Okay, sige. Pick up in 5, 4, 3. Okay, esto is 5, 4, 3. Ayan, nakita na po natin ang Triumph Bike Shop isa, nakita natin si Miss Miles. Ang ganda talaga! Ang ganda talaga! Ang ganda talaga ng mga bisikleta ng Papi. Oo naman. Malupit. Malupit. Nakay ko talaga. So, yan po ang Triumph Bike Shop. Ayan, so check this out. Makikita niyan sa inyong mga sumitindahan. Ulit. Pick up. Papa Mel. Happy
Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, man! Rock and roll birthday, okay? Enjoy it. Rock and roll. Motorcycle News is brought to you by Take me. Follow your heart. Follow your beat. Honda Beat. Let your beat out.